Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Or kung di nyo guys mahanap, i-direct message nyo na lang po ako. Ang name ko po sa Facebook. Dalawa kasi yan Facebook at saka FB page, no? So, Jade Diaries. Okay, so pwede nyo rin ako guys, panoorin po sa kabilang channel, sa Jade Diaries, kasi nag-upload po ako dyan ng weekly. Ayan. Pinipilit kong makagawa ng weekly para lang sa guide, no? Para sa ibang nakasupport po sa akin doon. Okay, so ayan. So sa mga naghahanap po ng individual zodiac sign, ina-upload ko po yun sa kabila. Okay? Kung ayaw nyo na guys ng collective, zodiac sign na yung gusto nyo, nasa kabilang channel lang po, sa J Diaries. Okay, so tingnan natin kanina ba itong love reading. Kanina ba itong love reading spirit guide? Okay. So guys, parang kailangan mo nang palayain yung sarili mo. Guys, may mga nagpapaka-martyr dito, no? Like, iniisip nyo pa rin yung, parang okay pa rin naman. Sa inyo kasi guys, parang tanggap nyo pa rin kung ano yung sitwasyon meron kayo, kung ano yung relationship meron kayo. Nauunawaan mo pa rin yung kalagayan nitong taong to. Naunawaan mo pa rin kung ano yung connection na meron kayo. Kahit sa totoo lang guys, sa ibang tao, kung ikukwento mo yan, hindi siya guys normal. Okay, so sinasabi lang dito guys, parang kailangan nyo nang palayain mo na yung sarili mo. Kasi may mga bagay na hindi na normal dito sa connection nyo, no? Na parang masyado ka na niya guys ginagamit, masyado may panggagamit, or masyado ka nang sinasaktan, nabibilog ka na lang niya kasi matamis yung kanyang mga sinasabi. Pwedeng masyado siyang mabulaklak magsalita. So, yun yung sinasabi sa akin dito, guys, na baka may mga times na kailangan nyo na, guys, i-give up etong taong to. Okay? Baka hindi na siya, guys, worth it. Tingnan pa natin. Kanina tong love reading, spirit guide. So, meron tayong reconciliation. Yun pala parang kahit naman sabihin mo na hihiwalayan mo tong taong to, lagi naman siya guys napaparamdam. Kahit na guys, masyado ng balasubas yung pagtarato sa inyo na tong taong to. Kahit guys, hindi na guys, parang hindi na makatarungan kung paano ka itrato na tong taong to. Lagi siya nakikipag-reconcile. So, ikaw parang ang hirap para sa side mo na i-give up siya Kasi, nararamdaman mo pa rin kahit papano na nandun yung pagpapahalaga, nandun yung parang mahal ka siguro niya kasi bakit siya nagpaparamdam pa. Kasi ikaw, yung tipo ng tao na na-appreciate mo pa rin itong taong to sa simpleng effort na ginagawa niya. Okay? Kumbaga parang tinitignan mo pa rin itong taong to dahil nga sa simpleng effort na ginagawa niya, like yung pagre-reconcile nga lang mag-message nga lang sa inyo guys, parang mabilis kang mahulog, mabilis kang maka-feel din sa taong to na baka mahal pa ako, baka ganon, baka mahal ka pa nitong taong to, baka kaya siya ganito is dahil nag-effort pa rin siya. So, yun yung nakikita ko rito guys, kasi every time na iisipin mo na papalayain mo na siya, kasi alam mo sa sarili mo wala ka nang nararamdamang kilig, wala ka nang nararamdaman na kahit na anong connection sa taong to, pero yun na nga guys, pag nagre-reconcile sa inyo guys, parang yung connection na lang guys is dahil naging kampante ka sa kanya. Wala na ako nakikitang malalim na relasyon. Wala na ako nakikitang parang dahilan, no? Para magstay ka rito. Pero nasa inyo pa rin yan guys. Kasi tignan mo naman, ikaw na yung pinagde-decide dito Baka kailangan palayain mo na yung sarili mo. Hindi mo pursue yung mga bagay na gusto mo, like pagdating sa career mo, pwedeng itong love life mo, yung nagpipigil sa inyo para i-pursue yun. Tignan pa natin, ha? Kanina itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Tignan mo natin, guys, yung sitwasyon, okay? Meron tayong keep an open mind. Ayan mo, marami siyang kinakausap.
Okay, so parang ang dating sa akin dito guys, hindi lang ikaw yung ina-entertain, marami pa siyang ina-entertain dito. And ang sinasabi lang dyan guys, is masyado lang guys kayong nagiging open, like, kahit marami siyang kinakausap, sa inyo pa rin naman bumabalik. So, ganun eh, yung mga mindset mo guys, parang masyadong malawak. Like, pinapatawad mo kahit na may mga bagay na hindi na tama dito sa relasyon na to. Like this, no? Ang nakikita ko nga sa inyo guys is, nahuli mo to guys, multiple times na parang may ibang ina-entertain, may ibang kinakausap, may mga malalalim silang pinag-uusapan, din ikaw parang posible, no, na parang nakikipag, ano ka pa dito, nagbubulag-bulagan ka pa sa ginagawa nitong taong to, na hindi na nga siya guys worth it. Pero yun nga, sabi ko guys, nakikipag, parang bulag-bulagan ka pa rin dun sa sitwasyon. So, by the way, tingnan natin. Kanina itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. So, meron tayong codependency. Addiction are affecting your romantic life. So, yan po yung sinasabi sa akin dito. Kumbaga, wala na akong nakitang love sa side mo. Pero, naguguluhan lang ako sa energy mo. Kasi bakit ka nag-stay? Masyado kang dumidepende pa rin sa taong to. Masyado ka pa rin guys, naniniwala sa taong yan. Wala ka kasi nakikitang problema. Like, every time na mag-usap kayo, parang lang niya masayahin lang siya. And iniisip mo rin dito is yung naging connection nyo, yung mga taong posibleng naapektuhan or yung mga taong maapektuhan kung sakaling mag-end itong relasyon na to. So, may mga energy rito guys na in relationship kayo, pero medyo magulo kasi yung nakikita ko dyan. So, for my opinion, guys, ikaw yung kailangan mag-decide. Kasi, una pa lang nung card na sinasabi, guys, is free yourself, no? Parang ikaw yung magde-decide kung kailangan mo naman palayain yung sarili mo o bibigyan mo pa siya, guys, ng pagkakataon once na makipag-reconcile sa inyo. Okay? Isipin mo na lang, guys, yung consequences na marami siyang ina-entertain. And ikaw, medyo dependent ka dun sa person, no? So, meron tayong love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay, so ayun nga guys. So, kailangan mo daw munang mahalin yung sarili mo. Kasi once na minahal mo yung sarili mo, magkakaroon ng expansion, no? Magkakaroon dito guys ng dahilan para mag-focus ka sa sarili mo and mas mamahalin mo yung sarili mo, mas makaka-attract ka ng mga positive kung magpo-focus ka sa sarili mo. So, i-give up mo na yung mga negativity, i-give up mo na yung mga doubt. So, ngayon kasi guys, ang pinapakita sa akin guys is mag-focus ka muna sa sarili mo. Kasi, baka hindi mo napapansin, medyo dry ka na, masyado ka nang nag-focus sa ibang bagay, hindi mo na guys inisip yung sarili mo rito eh. Kasi una sa lahat guys, nakikita ko guys is parang nag-focus ka rin sa pamilya mo, sa mga pinaprioritize mo, ang dami mong kinoconsider, masyado ka nang matured. Okay? Masyado ka na rin guys matured pagdating dito sa connection nyo ni person. Okay? Paano ko nasabi? Kasi nga, kung hindi ka matured, hindi mo unawain yung connection na meron kayo. Kung hindi ka matured, palalayain mo to eh. Kasi, mag-i-stay ka pa dyan. Diba? Palalayain mo na lang yan. Kasi, pag-isip bata guys, pansin nyo, medyo maliit lang yung capacity ng niyan eh, yung lawak ng isip niyan. So, pag matured kasi guys, pilit nyo pa rin uunawain kahit sa maliit na bagay, etong taong to. Pero guys, pag medyo immature ka, mas mainam pa nga yun eh. Kasi pag immature ka, hindi mo na mauunawaan eh. Parang may mali na agad. Okay, sabi ko nga sa inyo guys, minsan mainam pa rin yung negative kaysa sa positive. Okay, so by the way, tignan natin kanino itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Swords. Oops. So guys, etong Ace of Swords is realization. Okay? So parang sinasabihan dito guys, baka kailangan mo nang ma-realize yung mga bagay-bagay. Ikaw yung tipo ng tao na medyo nagiging ungrateful ka ha. Like, trigger warning, baka may mag-alat. Again, take what resonate and leave what doesn't. So ito guys, Ace of Swords and more on realization. Baka kasi may mga bagay dito na parang masyado lang maliit yung problema. Inaayawan mo na. Tinatalikuran mo na. Parang lagi mo iisip, hindi ko kaya to. I-give up mo na. Okay, wala kang pagtsatsaga.
Okay, parang ganon. So, trigger warning guys, malakas yung energy ng air sign. So, sa energy siguro to ng person mo, like, pag nakikita niya na masyado siya nahihirapan, masyadong conflict yung connection or yung sitwasyon, i-give up niya eh. Okay, sige, tingnan natin. Meron tayong Knight of Pentacles. So guys, itong Knight of Pentacles, nababagalan ka kasi sa person mo. Like, ang dami niya kasi pinaplano, ang dami niya sinasabi. Pero sa lahat ng plano niya, wala naman siyang nasimulan, no? Mabagal kasi yung energy, Knight of Pentacles eh. So, nakikita ko guys, ang dami niya naman talagang plano. Pero again, etong pakikipag-reconcile nga sa inyo, medyo mataas pa rin. Pa yung pride netong taong to. And, ayaw niya lang din talaga ng conflict, no? So, hindi niya guys nare-realize na sa buhay, ito yung problema, hindi niya yan nare-realize eh. So, kung sa inyo guys, parang okay itong connection na meron kayo, kung tatanungin nyo guys, hindi siya guys okay. Hindi to okay eh. Kasi, kung okay itong connection nyo guys, hindi siya ganito mag-effort sa inyo. Bakit siya guys magde-decide ng ganito kabagal? Kasi kung seryoso siya sa inyo, ifo-first ko niya. Pero ang bagal eh, hindi siya guys makapag-decide, hindi kanya kayang i-pursue. Kasi Knight of Pentacles, bagal to mag-decide. Lagi niyang iniisip is yung magiging pera niya, kung paano kanya susuportahan, kung paano niya suportahan yung pamilya niyo. Lagi na sa isip niya is parang hindi ko kaya mag-support. Ganun eh. Parang lagi na sa isip niya na parang hindi niya kayang panindigan yung binuo niyang pamilya. Medyo mahina yung loob kasi parang mas nakikita kita na mas madiskarte dito kay person. Tingnan natin. Meron tayong, ayan o. So, si person guys is someone na nangungulit siya, yes. Pag nakipaghiwalay ka sa kanya, suyuin ka niya, nangungulit siya. Pero sa lang guys, nandun siya sa point na kung sakaling hindi mo na siya tatanggap, tanggap niya yon. Kasi nandito na yung acceptance eh. Okay? 10 of Swords eh. Nandun na yung pagtanggap niya na kung sakaling hindi na mag-work itong relationship na to, tanggap ko na. Parang ganon. Tinatry niya pa rin guys makipag-reconcile kahit na wala akong nakikitang emosyon dito, no? Wala akong nakikitang malalim na connection. Wala akong nakikitang love dito sa connection na to. And again guys, for my opinion, hindi na siya worth it. Palayain mo na. Maraming siguro nagsasabi sa inyo na i-give up mo na tong taong to. Malakas yung air sign, no? Air sign saka earth sign. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Marami na siguro guys nagsasabi kasi nakikita na nila guys yung sitwasyon. Okay? Yun nga lang guys, medyo bulag ka. Alam mo kung bakit? Kasi tignan mo yung free yourself. May kakayahan kang gumala. May kakayahan kang umalis dun sa connection. Pero nakahiga ka dyan. Pwede kasi guys na pinagtsatsagaan mo pa rin kahit ganun yung sitwasyon. Okay, lalo na guys, ikaw yung tipo ng tao na mabilis kang mapasiya, makipag-reconcile lang sa inyo guys, okay na, wala na ulit problema, napatawad nyo na ulit. Mabilis kayo magpatawad guys. Tignan natin. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Oh, 'di ba? The Chariot to, ang daming opportunity dumarating sa inyo. Pero ito guys ay hindi mo guys na pagtutunan ng pansin. So siguro iba sa inyo, nakikita mo na parang maski sa business or sa career, walang tiyaga tong taong to. Ang daming opportunity, no? Kumbaga, nakikita mo siya na someone na, ay matalino naman to, madiskarte naman to, pero bakit hindi niya sinisimulan? Parang medyo mahina and nakikita kita na someone na ikaw yung nagdadala doon sa relasyon. Pero yun na nga again, the Chariot eh. Ang daming opportunity pero sinasayang na tong tao to kasi na mas nagpo-focus siya doon sa diskarte niya. Like sa mga hobby niya. Ano ba yung mga hobby niya? Pwede nagiging vision niya yun eh. Okay? Na parang siya lang naman yung nagbe-benefits doon sa hobby niya na yun. Okay? Tingnan natin. Kanina tong love reading. Meron tayong Ace of Wands. Okay, so guys, itong Ace of Wands is delay.
Okay? Pwede hindi mo pa nare-realize na marami pa palang opportunity or blessing na paparating sa inyo. Kasi, delay to eh. Alam mo kung bakit siya delay? Kasi ang nagiging hadlang dito is yung person mo. Ito yun, no? Ito yun. Ito yung person mo. Ito yung opportunity. Nakabukas ka na eh. Ready ka na dun sa opportunity. Pero ang nagiging blockages is yung person mo. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung negative. Once na pinakawalan mo yan, di ba bubuhos yung blessing? Ngayon, kailangan mong pakawalan to. Ito guys, trigger warning. Kung hindi mo pa kayang pakawalan yung person mo, ganun din naman yung nakikita ko dito eh. Pwede hindi mo kayang pakawalan yung person mo. Pero ito, may mahabang panahon ka pa para mag-isip kung mag-i-stay ka pa rin sa taong to or hindi. Kasi, for my opinion guys, hindi na siya guys worth it. Ang lakas ng air sign saka earth sign dito oh. Okay, so, ibig sabihin, mas applicable siya sa mga earth sign, saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra, and Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay, so kung ako yung tatanungin guys, i-give up ninyo na. Pero sa inyo pa rin yan. Okay? Opinion ko lang to. Baka may magalit, no? Tignan pa natin yung energy ni first one. Energy ni first one. Oops. Ano sa energy ni first one? Ano ba yung nararamdaman niya sa inyo? Okay. Nararamdaman sa inyo ni person. Nararamdaman ni person. Ito guys, ayan o, Knight of Swords. Ang bilis niya palang magalit. So, ikaw parang lagi ka nagpapakumbaba sa taong to. Bakit ganyan siya? Bakit lagi siya nagagalit? Ba't ang insensitive? Parang unsensitive niya. So, parang naguguluhan ka. Saan ka nabalulugar? Kasi hindi mo na alam kung paano siya pakikisamahan. Kasi lagi siya nagagalit. Okay? Ikaw, willing to help ka lang naman. Pero, parang ang dating sa inyo, guys, parang lahat na lang nang gagawin ko sa taong to. Hindi na lang, guys, worth it. Parang ganon. Parang hindi niya na-appreciate. Okay, tingnan pa natin. Okay, meron tayong magician. Ayan. Medyo controlling si person, no? Pag sinabi kasi guys, magician, ano to eh, pagmamanifest to. Okay, medyo controlling siya and meron siyang ginagawa sa inyo guys na baka hindi ka aware, pero part yun ng pagkocontrol niya sa inyo. Okay, kung makita nyo guys, magician to eh. Manipulative yan, no? Tapos lagi siyang galit. So, ikaw tuloy mag-a-adjust. Ba't kaya lagi siyang galit? Alam niya kung bakit? Kung bakit siya laging galit, ibig sabihin wala ng love. Ikaw na lang nag-a-assume dito na baka mahal ka nitong taong to eh. So, trigger warning ulit guys, baka may nagagalit, no? Pero ito malinaw sa nakikita ko sa mga in relationship. Especially sa mga air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, pag laging nagagalit sa inyo yung person nyo guys, ibig sabihin yan guys, di ka na mahal. Kasi, pag mahal ka ng isang tao, hanggang sa apot ng makakaya niya guys, uunawain ka yan. Hindi na yan guys kayang makuhang magalit. Pero dito kasi guys, nagagalit eh. Nagagalit pa to. Ayan no. Mainit yung ulo niya oh. Tingnan natin. Kanina tong love reading. Meron tayong Four of Swords. Matindi pinagdadaanan nito. Matindi yung trauma nito ni person. Selfish to. Kasi lagi niya lang iniisip yung trauma niya eh. Lagi niya lang iniisip dito is yung kapakanan niya. And yung sinasabi sa kanya ng ibang tao na parang never niyang kinonsider yung nararamdaman mo. Never niyang iniisip kung masasaktan ka ba or maapektuhan ka ba. Ano yung mararamdaman mo? Hindi niya yan iniisip. Kasi nga Four of Swords to eh. So, ibig sabihin guys, mas lalo siyang affected sa sinasabi sa kanya ng family niya. Ang importante lang sa kanya guys is yung sasabihin sa kanya ng family niya, kung ano yung gagawin sa kanya ng family niya. Four of Swords eh. Hindi niya iniisip talaga yung kapakanan mo. Okay? Selfish, ito si person, guys. No? Air sign. Energy ni person. Aquarius, Gemini, Libra. Selfish to. Sarili niya lang iniisip niya. Oh, air sign pa rin, no? Ace of Swords. Ang dami niyang nare-realize. Wino-workout niya lang yung sarili niya. Sinesave niya lang yung sarili niya. For my opinion, guys, wala nang kwenta tong taong to. Okay? Hindi ko nga alam sa inyo, guys, ba't nagtsatsaga ka rito?
Tignan pa natin. Nararamdaman niya sa inyo. Oh, nagkakaroon siya ng sleepless night. Kasi ang dami na to guys, problema. Parang patong-patong na yung problema nito. So, alam niyo yun guys, di niya inisip kung ano yung problema nyo at ng pamilya nyo. Kasi inisip niya lang dito is yung problema niya or problema ng pamilya niya. Ngayon, yung mga tulong na ginagawa niya guys is para sa pamilya niya. Hindi para sa pamilyang binubuo niyo. Okay, meron tayo King of Pentacles. So guys, itong King of Pentacles medyo mabagal. Basta mahilig itong mga ako pero hindi niya yan tutuparin. Ano mangyari guys? Aasa ka kasi hoping ka pa rin na baka matupad yung mga pangako niya. Baka kailangan na pag-aantay. Okay, so meron tayong The World. So guys, itong The World kasi is moving forward, no? So nandun na kasi sa point na energy na Leo to. Parang wala sarili niya lang talaga. Medyo lulong sa bisyo ito si person. Meron tayo, Ace of Cups. May nakikita naman akong pagmamahal dito kay person, pero mas, iniingatan niya yung emosyon niya. Like, mahal ka niya, pero mas mahal niya yung sarili niya. Mas iniingatan niya yung emosyon niya. Okay, so may water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin. Additional message. Tell me what your hearts need. Ayan. Hindi ka siguro nagiging open kay person kasi medyo siya nangangapa siya sa inyo. Ano ba talagang gusto mo? Nahirapan siya guys pakiramdaman ka or hulaan ka Ano yung tumatakbo sa isip mo? Ano sabihin mo yan sa kanya? Okay, tignan pa natin. Meron tayong let's turn mistake into lesson. Ayan. So, may mga past trauma to. I think hindi niya sa inyo naranasan to. Sa past relationship niya. And that's why kung bakit siya selfish. Okay, why? My heart races when I'm with you. So, ang sabi niya rito guys, lagi siya nape-pressure or pinipressure mo daw siya. Ba't siya ganyan? Tignan natin additional message. Meron tayong unclear, I don't know how I feel about this connection. Di ba naguguluhan pa siya ng connection na meron kayo? No one compares. So, yun. Iba yung pagmamahal na ginawa mo sa taon to. Kung ba't, guys, tinatrato ka ng ganyan kasi for my opinion, masyadong mong ibinigay yung stability, masyado mo siyang inunawa sa lahat ng sitwasyon, and masyado siya guys naging kampante. Okay, meron tayong others' opinion. I feel bound my culture and my family's belief on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, yan. Okay, tingnan natin yung zodiac sign, guys. Okay. Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn, and Gemini. Taurus. Meron tayong Capricorn, Libra, Pisces, and Aquarius energy. Sa side person to ha. Meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, and Libra energy. Ayan, sa side ni person. Okay? Okay, so tignan natin yung energy ni person. Wait lang guys. Sa side mo, nararamdaman mo kay person. Ano yung nararamdaman mo sa person? Ay, no, collaboration. Ibig sabihin, gusto mo lang ng give and take. Gusto mo lang kahit paano tulungan ka niya, maunawaan ka niya. Nahirapan ka na kasi wala namang ibang umuunawa sa inyo. Na itong taong to guys, di ka maintindihan. Oops, sorry guys Ayun lang yung gusto mo talaga, na mag-offer naman siya ng tulong, mag-offer naman siya guys ng care, or alagaan ka naman. Pero hindi ko siya nakikita na parang may pag-aalaga pa rin itong taong to. Page of Swords. Diba, parang hindi niya nare-realize. Nakikita mo parang may mali sa taong to. Ba't hindi niya ito nare-realize? Ba't hindi niya nakikita kung ano yung pangangailangan mo? Medyo manhid nga So, water sign sa side mo, no? Capricorn, Taurus, and Virgo, saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan natin, meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, Libra, and Capricorn, Virgo. Libra, Pisces, Virgo, Scorpio, and Sagittarius. Last one. Taurus, Capricorn, Leo, and Sagittarius energy. Sa side mo. So, by the way, tignan natin, in the near future, saan na kayo papunta? In the near future, saan na ito papunta?
very soon. Clearly decide what you want so that it's come to you now. And forgiving and learning. Naku, hingi pa ng tawad sa inyo. So guys, may magpapakatanga pa rin dito. Okay, sabi kasi ito guys, very soon. Kung no-contact kayo ngayon, magpaparamdam pa rin to, tapos magpapakatanga na naman yung iba sa inyo. Eh, yun nakikita ko eh. So, trigger warning, baka may magalit, no? Binabasa ko lang kung ano yung nilalabas ng card. May ihingi ng tawad sa inyo to. This could be the one. So, mararamdaman mo na parang patatawarin mo pa rin siya kasi nasanay ka ni. Kilala mo na siya. Alam mo na yung sitwasyon. So, may pagpapatawad pa rin sa side mo. Okay, nakikita mo na parang baka okay pa rin to. Baka worth it pa rin. Magpatawad pa rin. So guys, ito ha, once humingi ng tawad sa inyo, medyo maging matalino ka naman. Huwag mo hayaan na gaguhin ka na naman nitong taong to. Ayan, very soon. Sa mga no contact to guys, pwede nagkaroon kayo ng misunderstanding ngayon. So by the way guys, ito lang po inyong daily love reading. By the way, ito lang po inyong reading. Bukas po, let God bless and love you. Bye-bye.